Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Police Major General Nicolas Torre at ang mga kaso na isinampa laban sa kanya at ang kanyang mga tauhan sa Fiscal's Office sa Makati. May post ngayon si Jay Zonza 38 minutes ago. Mukhang kinakawawa. Ayan, naawa na si Jason sa. Mukhang kinakawawa naman pala talaga si Police Major General Nicolas Torre III sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Marami palang kaso, Ilan ba itong kaso ito? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kaso. Ang dami-dami nga pala. Tapos, hindi daw niya alam na may nagkaso sa kanya. Pero, General, akala ko sir, super galing mo sa intelligence at operations. Bakit hindi mo natunugan? Ayun, kaya nga, sabi niya sa interview, he was shocked. Nagulat siya na bakit bigla na lang siyang kinasuhan. Sabi niya, dahil ba malapit nang mag-retire si General Marbel as Chief PNP? I think sa June, next month, after election, magre-retire na si General Marbel. At yun, mag-uunahan ngayon sino ang yung magiging PNP Chief. So sabi ni General Torres, kasama na yun sa politics within the PNP. Ngayon sir, alam mo na because it is all over the social media. Ikaw rin ang nagsabi sa amin na marami pala dyan sa PNP headquarters ang hindi natutuwa sa inyo ni na General Romel Marbel at Jane Pardo. Meron ba siyang pahayag tungkol yan? Sorry, hindi ko yan na-monitor. Ngayon ko lang nalaman, based dito sa post ni Jason Sa na maraming hindi natutuwa sa PNP headquarters itong pinaggagawa nila. Okay. Mabuti siguro sir, sa korte ka na lang siguro magpaliwanag. Baka magalit pa iyong judge sa kadadada mo, General. Okay, so ito po ang post ni Jason Sa. Inattach niya yung mga kaso. I'm not sure kung accurate ito, ibasa ko lang. Post ito ni Jason Sa. Sabi niya, ito nakasulat, Police Major General Nicolas Torre III, Chief PNP Criminal Investigation and Detection Group. Number 1, arbitrary detention, Article 124 of the Revised Penal Code. Yung nagreklamo nga businesswoman, na-detain siya for 7 days na walang basihan. Ang pagkakalam ko, para ma-detain ka, dapat may court order. So, ang basihan lang, again, sa pagkakalam ko, photocopy lang ng Interpol Red Notice. Yun yung nabasa ko lang. I'm not sure kung gaano ka-accurate yun. So, arbitrary detention. Number 2, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bakit nasama ito? Maybe, yung akusasyon ng businesswoman, Miss Rochelle Calle, na ang mga tauhan daw ni General Torre humingi ng Christmas gift. Grave threats, Article 282 of the Revised Penal Code. Number 4, paglabag sa Republic Act 7438, Act defining certain rights of persons arrested, detained, or under custodial investigation. Then number 5, grave misconduct and conduct prejudicial to the interest of the service.
So, again, post lang ito ni Jason sa I don't know how true na ito yung ito yung mga ikakaso talaga sa kanya. Okay. Pero may tumatawag. Dali anak, nag-vlog ako. 3 minutes. So, magbasa tayo ng mga comments. Dali Comments. Jose Charlie Salyabe. He will go down in history as the most obedient officer, but not using his independent mind. He got himself being used, and he has no mind to realize it. The stars as payment, he thought he will retire smiling. Jack Lagunoy. Huwag na tayo umasa makasuhan yan. Dasal ko na lang na ma-blank. Hindi ko na lang basahin, masama. Guillermo Diclas, dapat makulong ang pulis na yan. Rodolfo Espadero Jr. Yung makukuha siya ng retirement, mauubos lang kababayad sa abogado. Ito po, mahirap talaga yung gastusin sa abogado pag magkakaso-kaso ka. Mahal ang bayad sa abogado. Noel Angeles, hindi bali two-star ka na. Ikaw ang commander kaya dapat sagutin mo mga inirereklamo laban sa iyo. Ang masakit lang, pag retire mo, wala kang pension until maabsuelto ka sa kaso. Hindi naman. Habang wala pang final judgment ng korte, lalo na Supreme Court, tuloy-tuloy lang yung pension. Ernesto Purisima, ayos, si Martires naman ang hihilain niya ngayon. Meaning si Ombudsman Martires. Hil ko, bakit hindi niya natunugan kung ang heartbeat nga ni Kibuloy natunugan niya, yan pa kayang kaso niya ang hindi. Okay. Arnel Meli, mauubos pera yan sa retirement dahil sa kaso. Aster Mendoza, impas ang kawawang tore, nilaglag sa ere. Kamao tapang, ang gaba dili magsapa. Parating ang karma nyo nila Marbil at Pahardo. Ikaw ang mauuna, tore. Okay, so salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel nito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video nito. Iya na gid mag-atop na gid siya. So iya na gid ning tangtangon ang iyang atop og maka-atop na siya og bag-o. Atop na gid ko kuan wa na gid ulan sa akong ubon. Nagsayo pa nang buta la guys para kamusta. Nagatagan ni Ursin nagatagan ni yung paman sa Og karon kuya ate unsa inyong maistorya bahin sa natabang sa inyo nga yero og karon maayo na gid ang inyong atop oh. Bag-o na gyud. Unsa salamat sa Ginoo sa salamat nagtabang. usab sa Salamat usab sa sponsor sponsor sa niini og sa nagvideo. nagvideo nagtabang ani Dili na gid may maulanan. makapadayon ang iyang tabang o salamat sa Ginoo nga di na gid may mauranan kay bag-o na gid ang among sin salamat sa Pani nga nagatag napas ang pagkinamay Og dagan dugang pa pa panalangin dagan pa ang iyang matabangan nga nagkinahanglan.
dagan matabang magkinahanglan matabangan niya. Diri sa Salamat kaayo. Oo. kasi interest na may kabalay ang natabangan o daghan na gyud ni. Pasalamat mi sa Ginoo ana. Dagan kay na nagtabang sa amo. Salamat mi sa Ginoo bisan pa sa tabang ani. Salamat. Salamat. God bless. God bless. Tabang ani. Oo. Salamat kaayo.